Recently may balita, ano? Napanood ko isang interview mo na merong sumusubok na areguluhin yung kaso. Nilapitan ka, tama? Actually, dalawa sila eh. Dalawa. Yun ang problema ko, Christian eh. At, alam ko naman, kilala mo ako. Napababa ko tuloy yung kape ko. Sabihin ko, nababother ako, totoo lang. Kasi yung una, bossing ng sabong yun eh. Ang ginamit niya, sinubukan niyang gamiting tulay, taong sobrang dikit sa akin. As in, sobrang unbelievable. Let's put it that way. So, happy naman ako na yung taong nilapitan niya na dikit sa akin, ang sagot, ang pakiusap pala nung bossing ng sabong, baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis. Ano exactly? Anong ibig sabihin niya? Ina-arbor yung mga pulis? Ano naman, siguro in the context of everything, alam mo na naman na siguro ibig sabihin. So, pinasabi rin sa close sa'yo? Sabi sa close sa akin. Tawag okay. Tawag. Tawag to Bare line to. Kailan tumawag? Nalaman ko, pag sinabi ko nung araw, baka mag-gets ng tao sino yung mga kausap ko eh. Sabihin na lang natin na... Marami ka namang kausap? Hindi. Madali yan. Madali. Alam mo na ngayon, matatalino ang ating mga netizen, pati mga investigative journalists. Madaling maghanap. So ano yan, last week? Last week ba? Nakarating sa'yo? Last week yan. Actually, isang linggo kong iniinda to, Christian. Ang pananaw, I was informed of this before nag-file si alias Totoy ng kanyang complaint affidavit sa NAPOLCOM. I kept quiet. Kasi ang pananaw ko, during that time, it is not about me. So, I don't want to make this an issue about myself. So, let Totoy do his thing. We will accept his affidavit. Pakinggan natin yung sasabihin ni Totoy. So, nanahimik ako ng 1 week. Pero binabagabag ako ng konsensya ko, pre. Hindi ko matiis. Parang feeling ko, parang insulto sa akin eh. Parang insulto ko eh. May pangalawa pa eh. Dumalo eh. So, yun yung... Same person? Same person? Iba. Iba yung bossing ng sabong. Meron pang isa. Oo, may isa pa. So, kumpletohin muna natin yung cast of characters. Yung sinabi muna natin dun sa pagtawag, yung tumawag yung bossing ng sabong, ang sagot nung kausap niya, dalawa yung sagot niya. Una, hindi ko kaya si Ralph. Yun ang unang sagot niya. Yung pangalawang sagot niya, kung anong nakalagay dun sa affidavit. Yun na yun. So, sa Tagalog, sinop lang nung kausap yung tumawag. So, okay na yun. May pangalawang insidente. Yung pangalawang insidente, nag-text. Hindi man lang... Sa'yo, directly? Directly sa akin. Okay. So, hindi man lang Viber, wala man lang ka-fines-fines. Tinext ako. Ano sabi? Yun daw kapatid niya na-implicate daw doon sa investigasyon, napapangalanan, etc. Implying na hindi totoo at nagtuturo siya ng ibang tao. Dinedma ko. O kumaga, deadma ako. Yung pangalawang nag-text sa'yo, anong personality nito? Ano ba to? Politiko o involved din sa isabong? Ano siya? Yung kampo niya, grupo ng isang former local government executive. Tapos kapatid siya nun. So, nag-text siya, hindi ko dinedma ko. After ko dinedma, tumawag. Hindi sa akin. May tinawagan na close sa akin. As in, literal, na kalapit ko yung close sa akin nung tumawag. At narinig ko yung... Usapan, tawag. Ano sabi? Anong nadidinig mo sinasabi? Natawa ako eh. Kasi explaining siya na mali daw yung pagpaparatang, etc. At ang napaganoon ako sa upuan ko, sabi, baka daw pwedeng kuning abogado si Ralph. At hindi pa uminto doon. Sa lublob ko, una, hayop ka, naisip mo pa yun? Di ba? Nasa gobyerno ko at commissioner ako ng NAPOLCOM. Patas ako, hindi ako nakakuha sa ganyan. Pangalawa, ang kanyang comment pa,
Baka pwedeng yung mga dating law partner ni Ralph, baka pwedeng yun ang kunin nating abogado. Paratingin mo naman. Nakampating sa loob ko, hayop ka. Yung kausap, sabi niya, malabo yan, pre. Yun ang sagot niya, malabo yan, pre. Saktong ganun. Then, pleasantries, madaling sabi, soft lang, binaba. Then, binanong sa akin ng close sa akin, tumawag si ganito. Narinig ko. So, parang ang akin, extremely insulting. Both instances. Kasi, ano ba kayo? Di ba? Hindi tayo nababayaran, Christian. Kumbaga, parang they had the gall or temerity to even try to get me as their lawyer in the criminal case. 'Di ba? So yung hindi man siya sakop ng dahil di siya police, hindi man siya sakop directly ng aking investigasyon, pero nahahagip siya. Pero wag mo naman ako kuning abogado mo. Wag mo na rin naman subukan na kunin na abogado yung dati kong law office. Ano ba naman kayo? Saan ba kayo nanggaling? 'Di ba? Sobrang siga na ba kayo? Yun ang thoughts ko. Ito yung isa kong tanong, no? Yung nag-text sa'yo, tapos yung hindi mo sinagot, tinawagan yung katabi mo. Alam niya magkasama kayo? Parang hindi. Nagkataon lang talaga? Nataon lang talaga. Nataon lang talaga. Paano niya nakuha? Hindi ba tinanong nung kasama mo paano nakuha yung number mo? May number naman ako talaga ng taong yun eh. Okay. May number ako noon. So, kilala ko yun. Kaya umulit pa ba sila since that time? Hindi. Kaya after 1 week, kasi yung close sa akin na yun, hindi ko naman regular na nakikita eh. Hindi ko regular na nakikita yun. Talagang jackpot talaga yun eh. So, hindi ko pa alam kung tumawag uli sa kanya. Wala naman text sa akin. Marami yung missed calls, pero pag di ko alam yung number, di ko sinasagot. So, di ko alam kung tumatawag sa akin na baka takutin na ako. Pero, I don't know if they attempted to link up with yung mga tinawagan nila nung dalawang grupo uli. But, ang kabyat ko dyan, di ko pa nakakausap yung close sa akin na yun. Okay. Pero kumusta yung security mo? Kasi medyo mabigat tong mga iniimbestigahan ninyo, no? Kasi obviously malaking sindikato yung nasa likod nito. Isabong yan. Napakalaking negosyo. Nung nakausap ko si Secretary Remulla before, sabi niya, ilang billion yung kinikita nito mga ito. So, maliit na pera sa kanila, di ba? Kunwari, gusto nilang manakit ng tao, di ba? So, malaki yung mga binabangga mo rito. Kumusta yung security mo naman? Siguro for my security, hindi ko rin sasagutin yung sagot na yan. Yung tanong na yan. Pero sabihin na lang natin na kapag umira lang pera, sigurado ako na kulang ang security ko. Let's put it that way. I am very much aware that I should beef up my security 10 times. Pero una, hindi naman tayo presidente ng kahit anong bansa. Hindi naman tayo bilyonaryo. Baryang-barya tayo, Christian. Si Lord lang ang security ko. Minsan nga, totoo lang, honestly minsan dumalakad nga akong mag-isa. Kasi hindi ko talaga type yung may buntot eh. Lumaki akong ganun eh. Pero nare-realize ko, para ako naghahanap ng gulo. Pero I don't feel secure. Let's put it that way. I'm trying to live a normal life, but I don't feel secure. I know sino yung mga nasa likod ng mga to. Alam kong well-connected, alam kong moneyed. Pero ang mensahe dito, simple tayo yung gobyerno. Tayo yung nag-iimbestiga, tayo yung nasa tama. Ba't tayo matatakot? 'Di ba? So, sila ang matakot sa akin. Yun ang thoughts ko, pre. Hindi ako sa naghahanap ng gulo, ha? Pero sila matakot sa akin. ba't ako matatakot sa inyo? 'Di ba? Tama ginagawa ko. Buti kung nagwawalang niya ako sa pwesto ko. Nag-iimbestiga lang ako, trabaho ko eh. Sinong gagawa nito? Walang gagawa nito, pre. So, it is what it is. 'Di ba? Bahala na si Batman.
O si Batman. Yun nga yung babanggitin ko. When all else fails, bahala na si Batman. Total, nasa likod mo si Batman eh. Bukod kay Lady Justice. Oo nga eh. Totoo yan. Sinungaling ako pag sabihin kong di sumasagi sa isip ko at hindi rin tayo napapaisip. Pero ang mindset ko, Christian, I will not be affected by these people. I will not be affected by it. I will live a normal life. I will investigate. I will do what I need to do. I will do it for the people.